Naisipan ko nga po palang lutuin itong saging na saba na dinala dito sa amin kahapon. Gusto ko nga po dito ay binagkat. Ngunit bago nga po pala ang lahat, ay nais ko munang maglista ng aking mga kakailanganing pansahog sa binagkat na saging. At nariyan nga po pala sa screen ang kumpletong ingredients na kakailanganin para sa binagkat na saging. At dali-dali na nga po akong sumakay sa aking motor upang pumunta sa grocery store. Sobrang init nga po pala sa daan. Tama lamang po pala ang aking desisyon na ako'y magmotor. Dahil kung hindi ay natuok na ako sobrang init. At ayan na nga po, malapit na ako sa tapat ng grocery store. At nakakita ako ng bata at hinais kong makisipsip sa kanyang palamig dahil sa sobrang init. Una ko nga po palang nakita itong asukal at sunod naman po ay ang star margarine. Murahin nga lamang po pala ang aking binili at ako'y nagtitipid. At ayun, hinanap ko na naman ang istante ng gatas. At ayun, nakita ko na nga. Tinignan ko nga po pala ang expiration date nitong gatas. At baka naman kami ay malaso nito kung ito ay expired na. Kumuha na nga rin po pala ako ng isang sachet ng pineapple tang para mamaya. At ayun na nga po, pinigay ko na sa cashier ang aking mga pinamili upang aking bayaran. Sobrang tagal naman itong cashier na ito. Ako'y sobrang naiinip na. At ayan na nga po, natapos na rin siya ng pagpapak ng aking mga binili. At ayan na nga po, palabas na ako ng store. At pasiksi nga po pala ang aking lakad dyan. Ayan, pabalik na nga po pala ako sa aming tahanan. At ako'y excited na aking makapagluto ng binagkat na saging. At ako'y ilang taon nang hindi nakakatikim ng binagkat na saging. Kaya naman ako'y excited na magluto ng saging na saba na binagkat. At ayan na nga po. Ay iya, talaga ako excited na ako'y magluto ng binagkat na saging. Ngunit bago nga po palang lahat, ako muna ay magtatapas ng niyog. Dahil hindi kumpleto ang binagkat na saba kung ito ay walang niyog. Kukunin ko nga po pala dito ang gata nito para pampasarap sa aking binagkat na saging. Coconut milk nga po pala yung English sa gata. At ayun na nga po ang mga ingredients na aking kakailanganin. Naka-ready na po silang lahat. Para bago magsimula akong magluto, ay wala na akong isipin kung ano ba ang kulang sa kanila. Kaya naka-ready na sila sa isang lagayan. Ngunit bago nga po pala ang lahat, ay kailangan muna nating hugasan ng ating mga kamay sa loob ng 20 seconds para po mawala yung mga germs at para po safe ang paghawak natin sa mga lulutuing pagkain. Hugasan po natin ng ibabaw at ilalim at mga singit-singit ng ating mga daliri para sure. At ayan na nga po, inihahanda ko na po ang aking gamit na gagamitin sa pagbabalat nitong mga saging. At 2 piringgang nga po saging ang aking babalatan para hindi gaanong marami. At ang una nga po pala natin gagawin ay alisin ang mga balat ng saging. Hay, ayan, ang kupad naman na itong magbalat, nakakainip na. Excited na akong matikman ang binagkat na saging. Ay, bilis-bilisan mo naman diyan ang pagbabalat, meses. Ayun na nga po pala ang aking nabalatang mga saging. At ang kasunod naman po natin gagawin ay hiwain ang mga saging na para bang gagawa tayo ng potato chips. Ang tawag dito ay Julian style. At ayun na nga po, may umixtra sa aking kalapit. At nang mawari na siya yung nakabidyo ay dali-daling umalis. At nahiya siguro. Ay misis, bilisan mo naman ang paghihiwa ng saging. At nang iyan ay mabagkat na. At ako'y excited ng matikman ang binagkat na saging. Ayan na nga po, pinakita pa ng malapitan kung paano hiwain yung mga saging. Ayan, pagkatapos po nating balatan at hiwain ang mga saging, ay hugasan po natin ito at isasalin sa kaserola. Kaya po pala natin hinugasan ay para mawala yung mga dagta na napakapit sa laman ng saging. At ayan na nga po, sindihan po natin ang silane at atin na pong isalang ang kaserolang may lamang mga hiwa-hiwang saging. At ayan na nga po, binuksan ko po ito at ako'y napaisip dahil kailangan ko nga po pala itong dagdagan ng isa pang basong tubig para po maluto ang ating saging.
Pasensya na nga po pala dahil kung minsan na kayo makakalimutin. At ayan nga po, habang aking niluluto ng bahagya ang saging, ay ako muna ay magbabaak nitong niyog. At ito rin po ay akin ang kakayudin. At kung napansin niyo nga po pala kanina, ako'y nagpalit ng aking damit at ako'y naiinitan na ng sobra. Hindi ko na kayang tiisin ng init. At ayan na nga po, ako nga pinagkayod na. Hindi na nga po pala ako masyadong marunong magkayod, kaya ako'y dahan-dahan lamang sa aking pagkakayod ng niyog. At ayan na nga po, pagkatapos ko po siyang kayudin, ay ito po ay aking lagay sa planggana at ilagay ng 2 basong tubig. Kukuhain ko nga po pala dito ang gata o yung coconut milk na kung tawagin, para po ito ay ilagay mamaya sa saging, para po masumarap yung ating binagkat na saging. At ayan, makalipas na po ang ilang sandali, ay maaari na nating ilagay ang coconut milk sa ating saging. Yun nga po palang 2 basong coconut milk ay sapat lamang hanggang sa maluto ang ating binagkat na saging. Ayan, patuloyin po natin ng bahagya para masaid yung gata. At ayan na nga po, kung inyo pong napansin ay ako po yung nagpalit ng kaserola at akin pong isinalin yung binagkat na saging dahil po hindi na siya kasya dun sa kaserolang una. Ayan na nga po, ang kasunod naman po natin gagawin ay ilagay natin ang ating asukal para po tumamis ang ating binagkat na saging. Ayan po. At ang kasunod naman po natin ilalagay ang ating binili kanina na star margarine. Ayan na nga po yung ating star margarine. Namumurahin lamang, ngunit sulit naman po at masarap din ang kanyang lasa. At ayan na nga po, haluin natin siya ng bahagya para magsama-sama yung mga amlasa ng saging, asukal at ng margarine sa ating binagkat na saging. At ayan na nga po, idagdag na natin ng ating condensed milk para mas lalong sumarap ang ating binagkat na saging. Ayan, pagkatapos nga pong ilagay ang ating gatas ay inahan ko na ito at ako'y kumuha ng kaunting ang binagkat na saging at inilagay ko sa hawong. At ito po ay aking gagamitin sa aking pagpiplating. Ayan, pinuno ko nga po pala ito ng bahagya para magandang tingnan mamaya para sa pagpiplating. Ayan na nga po, tinignan ko ng bahagya yung aking niluto at ako'y nasarapan bigla. At ayan nga po, ilalagay ko nga po pala yung natirang kaunting gatas para pantoppings din sa aking binagkat na saging. Ayan, maganda po siyang tingnan. So ayan, pagkatapos ko pong maglagay ng toppings na gatas sa ibabaw, ay ready to serve na po and eat ang ating binagkat na saging with matching pineapple juice po, yung binili ko kanina. At ayan na nga po, sama-sama na nga po kaming kumain ng aking family. At mga ako'y chinacharot pa na itong aking baby at sobrang sarap na po ng aking nilutong binagkat. Ay, wag mo akong lukuhin, iha. Ngunit talagang masarap. Thank you for watching!